Isang mapagpalang araw po sa iyo, Ate Cha, at sa lahat ng nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ana. Hindi ko alam kung mananiniwala sa akin, pero gusto ko lang pong ikwento to. Nangyari to 2 linggo na ang nakakalipas, at hanggang ngayon sinusundan pa rin ako. Gabi na nang ako'y papauwi, Ate Cha. Nakasuot ako ng hoodie, may earphone sa tenga, tahimik ang paligid. Tanging yabag ko lang ng paa at mahihinang tunog ng mga kuliglig ang naririnig. Pauwi na ako noon, mga 10:00 na siguro ng gabi. Wala akong ibang kasama pero ramdam kong parang may sumusunod sa akin. Huminto ako saglit, Ate Cha. Tumingin ako sa likod. Wala akong nakita. Ngunit nang bumalik ako sa paglalakad, napansin kong may isa pang pares ng yabag na sumusunod sa tunog ng aking mga hakbang. Sa gilid ng madilim na kalsada, may isang babaeng mahaba ang buhok. Nakatalikod, nakasuot ng lumang damit, hindi ito gumagalaw. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin, pero huminto ako. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, tapos mahina akong nagsalita. "Miss, ayos ka lang po ba?" Dahan-dahang lumingon ang babae. Napaatras ako, Ate Cha. Walang mukha ang babae. Isang itim na kawalan lang ang nasa ilalim ng kanyang buhok. Mabilis akong tumakbo, hindi lumilingon. Pagdating ko sa bahay, sinara ko agad ang pinto, hingal na hingal. Akala ko ligtas na ako, Ate Cha. Akala ko tapos na, pero nagkamali ako. Biglang bumukas mag-isa ang ilaw sa banyo. Sa salamin, may nakasulat na mistulang fingerprints. Hindi ka matatapos. At ngayon, nandito na siya. Alam kong andito siya. Kahit saan ako magpunta, kahit anong gawin ko, hindi niya ako titigilan.